umaga po sa ating Panginoon at magandang umaga rin po sa ating lahat. Mag-uumpisa na po tayo, so may I invite everyone to stand up. Alright, so Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na muli dinako niyo po kami Panginoon sa iyong bahay-sambahan. Lord God, napakarami po naming biyaya na natanggap sa mga nakaraang linggo Panginoon. Maraming salamat Lord. Panginoong Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, O God. Mga bagay na aming nagawa, nasabi at naisip, Panginoon, against sa aming mga kapwa, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Pakalinisin niyo po nawa, Panginoon, ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat po kami sa lahat ng pagpapala mo, O God. Panginoong Jesus, dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming Sunday service, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, O God, lahat ng tatayo dito sa pulpito, Panginoon, naway ikaw lamang ang makita at mapapurihan sa aming buhay, O God. Panginoong Jesus, ingatan niyo po, Panginoon, yung aming mga kapatiran na wala pa sa bahay-sambahan, Panginoon. Alam ko, they are on the way, Panginoon. Pakaingatan niyo po sila, Lord, and naway makarating po sila ng ligtas at mapayapa dito sa aming bahay-sambahan, O God. Lord Jesus, pangunahan niyo po ang aming worship team, O God, naway ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinig ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. At naway makarating po ito sa iyong paanan, Panginoong Jesus. Lord God, I also pray, Lord, sa aming mahal na pastor na magdadala ng iyong salita, Panginoong Jesus. Naway ma-share niya po with boldness and love ang lahat ng inyong mga salita at tanging ikaw lamang, Lord, ang makita at mapapurihan sa kanyang buhay, Panginoon. I-bless niyo pa po siya, Panginoon, ng knowledge, wisdom, and strength. I-sustain niyo po ang kanyang health and ang kalusugan din po ng kanyang pamilya, O Lord. And naway keep him safe, Lord. Keep him protected, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. And lahat po ng panalangin namin ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga sa ating Panginoon at sa ating lahat. Are we blessed? Amen. Ako po talagang kahapon hindi ako makalakad. Pero praise God, dahil alam niya na siya ang ating paglilingkuran, hindi niya po hahayaan na hindi tayo makadalo at tayo ay makapagbigay ng ating buong puso, buong lakas na pagpupuri sa Kanya. Kaya patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Amen. May your hearts be filled with dancing. May your hearts be filled with joy.
Napakabuti natin, Panginoon. Patuloy natin po siyang awitan ng lahat ng kabutihan niya na ginagawa sa ating buhay. Patuloy natin siyang pasalamatan sa lahat ng kanyang pong mga pagpapala na ginagawa para sa atin. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkness night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. O purihin ka amin, Diyos Ama. Napakabuti niyo po sa amin. Ikaw ang aming Diyos na buhay na patuloy na gumagawa ng kabutihan sa iyo pong mga anak. Maraming salamat po sa iyo pong katapatan. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Masarap pong magpuri sa ating Panginoon. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan, ang ating pandinig upang makapakinig ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Okay, sige po, panalangin po muli natin si Pastor Archie. Heavenly Father, maraming salamat po sa anak niyo ito, Panginoon, sa aming mahal na pastor. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, and strength upang maipahayag niya with boldness and love, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Tanging ikaw lamang nawa, Panginoon, ang makita sa kanya, Panginoon. And gamitin niyo po siyang instrumento, Panginoon, upang matuto ang lahat ng nakakapakinig, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Purihin po ang dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpan muli ang ating Panginoon? Praise God! Whenever po I am given the opportunity to preach the Word of God, hinihiling ko sa Diyos na sabihin sa inyo yung totoo. Wala pong tinatago, kahit magalit kayo, masaktan kayo, kasi ang tunay na pag-ibig sa preaching po, hindi po yung wala kong sasabihin po na ikasasama ng loob ninyo. Pagsalita po ng Diyos ang atin pong ipipreach, ang katotohanan po'y masakit. At ulitin ko po, wala na pong hihigit na pag-ibig. Lalong-lalo na sa isang pastor o preacher, na ibigin ang lahat ng nakikinig sa kanya sa pamamagitan po ng pagsasabi ng totoo. Kahit na nga ho yung preacher namin, di masyadong namamansin. Yung preacher namin, medyo malayo yung loob ko sa kanya. Pero tignan nyo po yung pinapahayag. Pagkatotohanan ng pinapahayag, nahihiwa kayo, nababago kayo, mahal kayo ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya pagka ganun po, ipinapahayag ng may pag-ibig ang Word of God. Kaya alam nyo mga kapatid, marami po tayong nararanasan sa buhay natin na kung minsan wala po sa ating plano. Bibigyan ko po kayo ng mga ibang makatotohanang halimbawa. Katulad na lamang po, ito po yung mga talagang naganap na mga pangyayari. Sa isang tanyag na paaralan, may nag-aaral po ng batas. At yung kanya pong pag-aaral ng batas, siya po yung nasa top 5 ng klase nila na graduate. At alam naman po ninyo, pagka ikaw po ay gusto nyo pong maging abogado, kailangan maipasa nyo po ang bar exam. So, nagkaroon po sila ng send-off, ipinanalangin po. At alam niyo po, nung lumabas yung bar examination, wala po yung pangalan niya. Wala sa plano niya yon. Dahil ang puso po nito pong estudyante na ito, nakukuha ho ng examination, hindi nga ho pumasa lang mag-top po. Pero yung kanyang inaasahan, hindi ho nangyari.
Totoo po yun, ano ho? Ito po yung mga totoong karanasan at mga kakilala ko pa nga ho yung iba. Meron po naman, halimbawa, kayo po'y nagmamahalan at talaga naman pong nagpakasal kayo. Nakita po ko na ang ganda ho nung tatay. Ang ganda rin ho nung nanay, no? Nagkatuluyan po sila. So everyone was expecting, magaganda ang mga anak po nito. Pero dumating yung pagkakataon, lumabas yung anak po nila, mentally and physically challenged. Walang paa, walang kamay. At hindi ho lumabas yung plano nila na sana kasing kamukha po nila, dahil iba yung itsura ho. Wala sa plano nila yon. Ang plano nila, magre-raise sila ng magandang pamilya. Ang plano po nila, yung kanilang anak, of course, magmamana sa kanila. Pero ito po ay hindi nila inaasahan. May pagkakataon po na ang isang bata ho, anak natin, trinin natin, ano ho, sa loob ng church, trinin natin siya. Lumaki po sa Bible studies at tinuruan po natin, ano ho, na anak, mahalaga ang kasal, anak, mahalaga ang sana may basbas ng pastor pagka ikaw ay nag-asawa. Pero sa edad na 12, halimbawa, yung anak po ninyo ay nabuntis. At sino po nakabuntis? Yung pong halimbawa, ayaw ninyo na tambay dun sa labas ng bahay ninyo. Wala sa plano nyo yun. At yung anak nyo, 12 pa lang po. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Dahil po sa preaching natin ngayong umaga, pinamagatan po nating asahan ang hindi inaasahan. Expect the unexpected as a Christian. At gusto ko pong i-share sa inyo ito para handa tayo. Can we say amen? Kasi kung minsan, ang expectation ko ganito. Pero ulitin ko ho, no, ibibigay lang ng Panginoon sa atin yung pong kalagayan po ng mundo natin. Ang mundo po natin ay mundo po na makasalanan. This is an imperfect world. Kaya minsan ang plano natin hindi nagaganap. Ang mundo po na ito may mga kaaway. Kaya minsan kumatha tayo, hindi ho nasusunod. Ang mundo po na ito ay maraming mga depekto. Hindi perfect ang mundo maraming mga pagkakamali sa mundo na ito. So minsan yung gusto natin hindi ho nagaganap. Pero ang good news po, sa kabila ho ng makasalanan na mundo na ito, sa kabila po ng hindi perpekto ang mundo na ito, sa kabila po na maraming mga planong hindi masusunod sa mundo na ito, meron pong Diyos na nakaluklok sa kanyang trono. Can we say amen? There is an all-powerful, all-knowing, and all-sovereign God. Kaya po sa umagang ito, bibigyan tayo ng Panginoon. May mga darating sa atin. Asahan nyo, may mga hindi inaasahan. Nakaranas na ho ba kayo ng ganyan? Minsan nga lang ho, may plano kayo sa bahay nyo, may budget na, kumpleto lahat. Nag-inspect naman kayo, nakatayo na yung bahay ninyo. Pagkatapos nung napatayo na ninyo, umulan hanggang bewang yung baha. Nangyayari ho ba yon? Di ba, pag wala tayong Kristo sa puso, iyak talaga tayo, no? O kaya, mahal na mahal nyo isa't isa. Misis mo, ikaw po, devoted sa kanya at devoted din naman si misis nyo. Pero bigla-biglaan na lang, may iba pala si misis o may iba pala si mister. Guguho na ba yung mundo natin? Pwede bang mangyari yun, pastor? Kasi dapat nating asahan ang hindi natin inaasahan. Mga kapatid, tayo po yumuko. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po at palakasin niyo po kami sa mga aral na ito. Sapagkat ang mundo po na ito ay hindi po perpekto, ang mundo na ito po, Panginoon, ay makasalanan. Ang mundo po na ito, ang aming mga plano po ay hindi pangkaraniwan po nasusunod, kung hindi kung anong nasusunod dito, Panginoon, ang mga nais mo, ang mga kaganapan na niloloob mo para hubugin ang aming mga puso, sapagkat alam namin po, bilang isang mundo na hindi po banal at perpekto, inihandaan niyo, Panginoong Ama, ang aming pagiging mamamayan sa langit. Kaya nawa po, Panginoon, ito po isang aral na magpapatatag ng aming kalooban. Maraming mga darating na hindi po namin pinlano,
May mga darating po na unexpected. May mga mararanasan po kami na hindi nga sumagi sa isip namin po. Mga mabibigat na pagsubok, laksa-laksa pong problema, at kung minsan nga may mga sakit pa na hindi namin po inaasahan. Pero Panginoong Ama, ano man po mangyari, nakaluklok ka sa banal mong trono. Ang sabi niyo po sa Psalms chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Purihin nawa ang iyong banal na pangalan, Ama, at patuloy pong humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, mula aming talampakan hanggang aming ulo, Panginoong Ama, mga sinasadya at di sinasadya, hinayag naming mga kasalanan at itinago, anumang sinasadya po at mga kasalanan po na malaki at maliit, patawarin niyo po kami sa umagang ito. At Ama, maraming salamat sa lahat ng karunungan na ito, at patuloy niyo po na bigyan ako ng kalakasan at ng kapangyarihan na ipahayag ang salita ninyo ng katotohanan at katotohanan lamang, sapagkat yun po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Yun nga lang pong isang sikat na komedyante ngayon, nakita natin maganda yung kanyang career. Nabigla lamang ako nung nakita ko nung in-interview po siya, ang laki na ng bukol niya rito, no? These are unexpected things Nasabi niya, ako naman kumakain ng masustansya. Di ba kung minsan gano'n naman, maingat tayo sa ating kalusugan. Pastor, hindi nga ako naninigarilyo. Wala nga po akong bisyo ng pag-inom. Exercise ko po, araw-araw, 30 minutes walking. Nagja-jogging pa nga po ako. At walang sigarilyo, walang anuman. Pero bigla po yung balita na gano'n, lumaki yung kanyang leeg. Sabi ng doktor, i-biopsy natin, tignan natin. Lumabas sa biopsy po, 4th stage cancer. Nag-metastasize na rito. Pwede bang alisin? Hindi po. Hindi na rin pwede i-chemotherapy. What happens kung dumating sa atin ng ganyang pagsubok na hindi natin inaasahan? Bakit natin aasahan yun? Maganda naman yung ginagawa natin, and sometimes we tend to ask God. Sabi nga ng mga kaibigan ni Job, lalo na po si Eliphaz at ang kanya pong asawa, sumpain mo na kasi ang Diyos, kaya ka dumaranas ng maraming problema sapagkat pinarurusahan ka ng Diyos. Pinarurusahan ba talaga tayo ng Diyos? Napakagandang sinabi po nito pong si Job, hindi ka naman natatakot sa iyong sarili, sabi niya po sa kanyang asawa Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang babawi, sabi niyang ganon. Tayo pinanganak sa mundo na ito na hubad. Aalis din tayo sa mundo na ito na hubad. Anong sinabi ni Job? Purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. Can we all say amen? Ganun pa rin po ba ang attitude natin sa kabila po ng hindi natin inaasahan, pero sa preaching na ito, pinaasa tayo ng Panginoon na ito po'y pwedeng mangyari. At kung makaranas man tayo niyan, ito po yung talata ng Biblia magpapalakas ng ating kalooban. Ang sabi po ng Biblia, sa unang Pedro 4:12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Pastor, bakit ganun? Ulitin ko huwag kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito ay hindi pangkaraniwan. Nagpaalala na po ang Panginoon sa pamagitan ni Pedro. Huwag kayong magtataka, dadanas po tayo lahat niyan. Expect the unexpected in this world. Pero uulitin ko po, huwag kayong matatakot, huwag kayong magugulumihanan. Nakaluklok po ang makapangyarihang Diyos. Siya po'y nakatitig sa ating lahat. Hindi po siya nawawala sa kanya pong luklukan sa langit. At dama niya, alam niya, nakikiisa siya, mahal niya po ang lahat ng mga Kristiyano na lumalakad sa pagsubok ngayon. Kaya nga bilang paalaala po ni Pedro, mga minamahal, tayo ho yun, beloved,
Huwag na kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Pastor, hindi ko ine-expect. Punta ka sa pastor's office. Mahal na mahal ko yung misis ko. Akala ko, dedicated siya. Pero marami pong nakakita. You have to put that in your heart. Ang asawa natin, tao rin po yan. Pwede po ring matukso ho yan. At pagka ho dumating sa atin yung pagkakataon na yon, masisiraan na ba tayo ng ulo? Susuko na ba tayo? Tayo po hindi na maglilingkod sa Diyos? Kaya nga palalakasin po tayo ng preaching na ito eh. Minsan naman, talagang naghanda na kayong mag-asawa, may mga pangalan na nga yung mga anak ninyo, may mga binili na kayo na damit, pero how many years hanggang ngayon? Wala. You were expecting something, pero hindi dumating. Ibig sabihin ba nun, pinagkaitan ka ng Diyos? Hindi ho. Kasi kung minsan yung plano ninyo, hindi po nagaganap. Kaya, sinabi dito, huwag tayong magtaka kung may mga mabibigat na mga pagsubok na ating dinaranas. Kasi napakaganda po na example yan, kung tayo ho'y dumaranas ng mga pagsubok, sabi nga po ni Santiago, mga galak kayo, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At gaya ko ng sinasabi din ni Santiago, ito po'y isang pagpapala. Sabi nga ho natin, pagpapala. Tingnan niyo po sa next slide. Sabi ng Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Huwag na kayong magtaka, sabi ni Pedro, darating ho, laksa-laksang pagsubok. Anong attitude po ng isang mananampalataya? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Di ba? Narinig nyo na po sa mga preaching po. Nahulog kayo sa kasalanan, diretso lang sa church. Nadapa po kayo sa malaking tukso, wag hihinto sa panalangin. Naunawaan po ng Lord yon, nasa katawang panlupa tayo eh. Sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na gustong-gusto kong gawin, hindi ko nagagawa eh. Si Pablo na yon, kayo pa ho kaya, tayo pa ho kaya. Kaya kung nananatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok, sabi po dito, sapagkat matapos nating malampasan ang pagsubok, tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Meron mo bang tinuturo yung Diyos dun po sa mga ehemplo na binigay ko? You belong to the top 5 of the graduating class sa College of Law. And everyone po expecting na nandun ka sa top 5, hindi ka lang papasa ng bar. Magtatap ka. Kaya nga ho, pagka lumalabas ho yung resulta ng bar exam, nasa screen ho yan sa Supreme Court. Nakaganon lahat ho, nakatingin ng ganon. Naranasan ho namin mag-asawa ho yan Iba-iba ho mararanasan mo. Pag nabasa mo yung pangalan na naroroon, yung akin pong biyena na itapon yung aso ho sa second floor. Sa sobrang tuwa. Nakaakap yung tatay ko na gano'n. Wala yung pangalan niya. Wala. Tapos nung biglang lumabas, purihin ng Diyos yung aso. Oh. Pero marami ho nagsabi sa amin, Pastor, nalulungkot kami, wala ho, kasi wala yung resos. Ay, asawa ko kasi hindi ginagamit yung apelido ko. Bakani ho yung ginagamit po niya hindi ho resos. Kaya yung example na yon, may tinuturo ba yung Diyos doon? Meron. Pero nakaka-disappoint yun, nakaka-frustrate po yun. Yung pong pareho kayong magandang lalaki, magandang babae, parehong mayaman, tapos ang expectation po ng inyong mga kasamahan ay ang anak nito maganda. Pero lumabas ho, malaki yung depekto, walang kamay, walang paa, totoo po itong sinasabi ko. May depekto sa pag-iisip dahil mahina nga ho. Tapos ibang-iba yung itsura niya. Sorry, i-describe ko lang yung isang mata ho nandito, yung isa nandito, parang kamukha po ng palaka, ganun yung itsura. Kayo ho, pag nagkaroon kayo ng anak ng gano'n, mamahalin nyo pa ho ba? Can you say amen? Purihin ng Diyos. May nag-amen na dalawa. Kasi karaniwan ho, talagang baka husumpain nyo yung Diyos pag nagkaroon po kayo ng hindi inaasahan. Nagja-jogging ka na nga, ang sasarap ng pagkain, puro gulay. Pastor, ampalaya na nga araw-araw. Pero dun sa test ko, 4th stage cancer na, colon cancer. Bakit ganun, Lord?
asahan natin minsan ang hindi inaasahan. Kaya nga napakaganda po dito, blessed is the man who perseveres under trial, for when he had withstood the test, he will receive the crown of life that God has promised, especially for those who love Him. Meron pong gantimpala yan kasi sinusubok lang naman po kayo Pinagpala ang taong nananatili ng tapat. Ano po ba ang sabi po din doon sa unang Korinto 10:13? Wala kasing pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng lahat. Yung pagsubok po, halimbawa ni Tatay Doming, naranasan din ni Sister Baby, naranasan din ni Sister Malu, naranasan din ni Sister Odi. Wala naman hong distinction ho na, Pastor, kakaiba yung naranasan ko. Sometimes, may mga unexpected po na hindi natin ho inaasahan, pero naasahan natin, kasi tinuro ng Lord, pwedeng dumating po sa buhay po natin. Ako po, I always pray for mercy, kasi habag lang talaga ng Diyos Lord, aalis po yung misis ko, aalis po yung biyenan ko, sasakay ho, magmamaneho ho siya, ipinagkakatiwala ko ho sa kamay nyo. And I will not be surprised, halimbawa ho, ligtas siyang nakarating, may nananalangin. Pero I will not also be surprised. Iiyak talaga ako, hahagulgul ako pag nangyari yun. Pero tinuturuan tayo ng Diyos ngayon, tatanggapin ko ng buong buo kung ano po ang magiging kakahinatnan, maging ng aking asawa habang siya'y naglalakbay. Kasi tinuturo Pastor, bakit ka umiiyak? Siyempre, mahal na mahal mo, di ba ho? The mere thought pa lang mangyayari yun, ang sakit, di ba ho? Hindi pa nga nangyayari, naiiyak na ako asahan nyo po yon. Siguro maglilib muna po ako ng ilang linggo kung mangyari. Pero ang Diyos ay mabuti. Can we say amen? Pupunasan ko na yung luha ko. Mabuti naman ng Diyos, hindi naman mangyayari yun Di ho ba? Pero sumagi lang sa isip ko, yung Lord, kinakabahan ako yung terror. Pero kampante ang puso ko, nakaupo ang Diyos sa kanyang luklukan. Naranasan ko po yan, papunta kami ng graduation, nag-grab po ako. Bigla ho yung buso na wala ng preno doon sa harapan po mismo nung grab namin. Buti nakapreno po yung grab. Nung pong medyo nakapreno na siya, nakita ko magkadikit na yung ulo namin ho nung driver. Nasa likod ako Bumabaho yung driver. Pinagmumura yung driver ho ng bus. Sabi ko, wala nang magagawa. Pasalamat na lang tayo, hindi pa natin panahon. Graduation ho yun, dala-dala ko yung barong ko. Malapit pa ho doon po sa St. Peter's yun. Di sana ko na, isuot na, diretso na. Can we say amen? Pero hindi pa panahon Pero kung minsan, di ba, isipin nyo lang yon sa asawa mo mangyari, o kaya yung anak nyo ho, yung anak ninyo, Nadadama ko yung isang pastor ho na talagang, nung kami po'y nagkatipon-tipon, humagulgol, umiyak. Bakit siya umiyak? Nagpakamatay yung kanyang anak, na pinuno ho ng youth ministry ng kanilang simbahan. Pwede pong mangyari yun, kapatid Kaya kailangan handa tayong manatili pong tapat sa Panginoon. Ang sabi po dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Si Job nga mas grabe. Patay lahat ng anak, patay ang lahat ng kanyang mga baka, mga negosyo niya, at yun po, muntik na siyang mamatay dahil mabigat po yung kanyang karamdaman. Pero ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, pinanganak akong hubad, pinanganak din naman akong aalis sa mundo na ito, purihin nawa ang pangalan ng Diyos. Sa mga aasahan na hindi inaasahan, ang unang tinuturo sa atin ng Panginoon ay ganito. Number 1, ang sabi po, talagang may mga mangyayari ho na hindi inaasahan sa buhay. Expect the unexpected. Pastor, hindi ko lubos maisip yung anak ko. Head ng youth ministry. Ako rin hindi ko rin maipaliwanag. Kung ako rin siguro magtatanong, hindi ko alam yung kalooban ng bata. Dumating po yung pagkakataon, ito po mga real talk lang naman May isa tayong kabataan ho dito, nagpatiwakal. Meron Nung nabalitaan ko po, sising-sisi ako, sabi ko, bakit ganun, Panginoon? Tinuro ko na lahat ang mga bagay na dapat maging matatag.
Pero natuloy pa rin ho. Sinabi ko na lang, sumuko na ako, kakaisip sa Biblia ng sagot eh. Sabi ko, mas higit na nakakaalam ang Panginoon sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi ko karunungan. Kung paanong mas matayog mag-isip ang Diyos, mas matayog po ang kanyang plano at iba po ang plano ng Diyos para sa atin. I was not expecting that ho. Kasi turo po sa aral ang mga kabataan dito. But I was not expecting that. Hindi ko po ina-expect yon. Durog na durog ho yung puso ko nun eh. At ang sabi po dito, kaya pinaghahanda tayo in Matthew chapter 24 verse 43 to 44, unawain ninyo ito. Kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kung alam lang po natin na ganun ho, ang mangyayari, mamamatay pala yung anak ko, mababangga pala. Sana hindi ko na lang pinalabas. Wala ko talaga nakakaalam ng mga pangyayari. Hindi naman natin alam mangyayari bukas eh. Na pastor, kung alam ko lamang po sana, mapapariwara siya kasi mapapalayo siya sa aming pamilya. Doon po pala nung nag-iisa siya, lalo siyang napahamak. Sana hindi ko na lang siya pinaalis. Hindi nyo nga alam na ganun ho yung mangyayari eh. Kaya po asahan natin ang hindi po inaasahan talaga. Minsan ang plano natin, hindi po yun ang plano ng Diyos. At huwag sasama ang buhay natin kung halimbawa tayo po, we are living in comfort, nabubuhay po tayo sa isang maginhawang buhay at ang ginawa ng Diyos, inalis po tayo roon, ibig sabihin po, hindi para sa atin yung maginhawang buhay na yon, ipapahamak kayo ng inyo pong kaginhawaan sa buhay na yon. May ibang plano ang Diyos eh. Kung hindi lang po tayo nag-iisip po, biro niyo po si Jose, ang plano po ni Jose, sumunod sa Diyos. Sa kabila ng pagsunod niya sa Diyos, ang nangyari po sa kanya, nadamay po siya sa panggagahasa. Bakit? Dahil ayaw niya po na mahulog sa tukso. Yun ba ang plano niya? Hindi po. Pero anong plano ng Diyos? Kailangan makilala siya ng hari. Paano po siya makikilala ng hari? Kung hindi siya papasok sa kulungan, nandun ho yung magpapakilala sa kanya sa ari po ng Ehipsyo. Ang sakit naman nun, pastor. Opo, pero lahat ng bagay na pangyayari ng maayos, lalong-lalo na pag iniibig mo ang Diyos. Tiwala lang sa Diyos. Tiwala lang po sa salita ng Panginoon, lilipas din ang lahat. Kaya nga, ang sabi po dito, lagi kayong maging handa, asahan palagi natin na mayroong mga bagay na hindi inaasahan. Si Jesus po, no? Alam niya yung lahat ng bagay. Pero pinadama sa atin ni Jesus na siya rin po bilang isang tao, dumating yung pagkakataon, hindi niya inaasahang mamatay si Lazaro. Pero yung loob ni Kristo bilang Diyos, alam niya ho mamamatay si Lazaro on that day. Ano pong sabi po doon? And Jesus wept. At si Jesus ay tumangis. Biro mo, Diyos tatangis. Alam naman ni Jesus Christ, mamaya kaya niyang buhayin si Lazaro Kasi pinapakita ng Diyos, may emotion tayo. Kanina nga ho, pinipigilan ko yung sarili ko kasi hindi naman talaga mangyayari yon sa akin, Pero it's a possibility, tinuturo ko po Pinadama lang ng Lord. Paano kung halimbawa pinadama ko ngayon nangyari? Ganun pala yung pakiramdam, parang halos magugunaw yung mundo ko. Kasi pag yung isang tao, mahal na mahal mo, tas ganun po nangyari unexpectedly, yung isa ko pong kasamahan na faculty, matagal ko na naikwento sa inyo ito. Magkasama po siya, akap-akap niya po yung misis niya. Pero yung misis niya ho, nabawian na pala ng buhay, inatake po nung gabi. So nung pagising niya, mga ilang oras na pala ho, sabi niya ayaw gumising, inakap niya. Sabi niya, bakit ganon? Nung nakikipag-usap siya sa akin. Sabi ko, bakit? Ano naramdaman mo? Parang gitara. Kaya nung paghawak ko ng ganon, matigas na siya, talagang sumigaw ako sa pinakamataas na boses ko, nagwala ako. Siyempre, unexpected yun, di ba ho? Pag-akap mo ng ganon, matigas na ho na bangkay. Sino ba naman nag-e-expect ng ganon? Pero ano man po yung sakit na mangyayari sa atin, nakaluklok yung Diyos, huwag kayong mag-alala. May Diyos po na nakatitig sa atin, may Diyos yung nagmamahal sa atin.
Ikalawa ho, yung mga nangyayari na hindi inaasahan, bakit ito pinangyayari ng Diyos? Kasi trinain tayo, tinuruan tayo na makatugon. Sabi nyo nga ho, makatugon. Makakatugon tayo sa mga hindi inaasahang pagsubok. Ano pong sabi po ng Pilipos 4 sa 1:7? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Do not be anxious about anything, but with everything, with thanksgiving and prayer and petition, give your prayer unto God. Ibigay nyo yung mga panalangin nyo sa Diyos na may magpapasalamat. Kaya nga sabi rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Balisang-balisa ako, Pastor, bakit? Hindi ako nakapasa ho ng bar exam eh. Hindi po yun yung end of the world ninyo, kapatid. Balisang-balisa ako, Pastor, bakit ano nangyari? Hiniwalay na ako ng asawa ko, sumama na po sa ibang tao. Hindi po yan ang katapusan ng mundo ninyo, kapatid. Kaya nga tinuturo po natin, ang tiwala natin nasa Diyos palagi. Ang tao ho, marupok. Minsan ho, nababalisa ako, Pastor, bakit? Kaka-receive ko lang yung balita, magdadialysis na ako. Nakita ko yan sa mga kasamahan ko po, na meron silang diabetes, nagpa-check po sila ng kanilang dugo, pagkita nila, 400 yung creatinine nila. Wala namang nararamdaman, sabi ng doktor, bukas magdadialysis ka na ha. Nakita ko po kung paano humagulgol, kung paano umiyak, kung paano ho nagdalamhati, at kung minsan kung paano ho nagalit sa Diyos. Wala naman ako nararamdaman, hindi nga ako kumakain na maaalat ng pagkain, pero ganun pa rin ang nangyari sa akin, Panginoon. Bakit naman ho ganon? Magdadialysis na ako bukas at bukas na at kada linggo magdadialysis na. And sabi nga ng Biblia, huwag tayong mabalisa kahit dialysis pa ho yan eh. Bakit to? Sa halip, anong solusyon po pag nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi inaasahan? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, bigyan mo po ako ng pagtatagumpay. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, at ano po yung bababa sa atin? The peace of God that transcends all understanding. Ito po, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawa ng tao. Purihin po ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip dahil sa ating pakikiisa kay Kristo. Kaya pag dumating ho yung mga pagsubok ng ganyan, may nakabaon po na word of God eh. Kaya yung expectation natin, we pray, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit na ho nangyari yung aksidente, hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos eh. Pero dapat nating ilagay sa ating puso po, God is an all-sovereign God. Napakaganda na verse na yun, be still. Pastor, umaangat na yung baha eh, be still lang. May magre-rescue sa atin dito. Pastor, yung anak ko ho talaga nagkaroon ng problema ho talaga. Nabuntis po siya. Be still, kapatid. Hindi katapusan ng mundo mo yan. Pastor, na nangyari po sa akin pong minamahal po na anak ko, na-involve po siya sa drugs. Be still. Anak, be still, kapatid. And know that I am God. Ikatlo ho, sabi po ng pinag-aaralan natin, bakit tayo nakakatugon? Kasi nagtuturo ho ang hindi inaasahang pangyayari sa atin. May lesson lahat. May tinuturo po. Minsan nun tinuturo sa atin, kasi minsan mataas yung ating kalooban. It's a humbling experience. Nakita ko po yung nasa top 5 po na yon. Believe na believe siya sa sarili niya. Sabi niya, hindi ako pwedeng hindi mag-top. Pinaranas sa kanya ng Lord. Hindi ka lang hindi magta-top. Hindi ka papasa. Para maranasan mo na kailangan mong maging dependyente sa akin. Minsan kahit na ine-expect po natin, Pastor, nakakasana ho lahat ng plano namin, okay na. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi yung gusto mo palagi ang masusunod. Tinuturuan tayo ng Diyos na mas higit ang kanyang karunungan kaysa sa karunungan mo. Hindi, Pastor, marunong ako. Ito ho yung ginagawa ko ho ayaw nga ng Diyos sa iyo yan eh. Sabi po ni Jonah ng gano'n, si Jonah, tigas ng ulo po niyan eh.
Sabi ng Panginoon, may ililigtas ka ngayon. Sinong ililigtas ko? Yung mga taga Ninive. Sabi ni Jonah, ayoko. Alam niyo kung bakit niya ayaw doon? Hindi po convenient sa lugar na yon. Doon po mahihirap yung mga tao sa Ninive po. Doon po mga kapatid, hindi katulad doon sa Israel, maganda. Doon ho, disyerto. So sabi ho niya, ayoko dyan Panginoon. Gusto ng Panginoon, papuntahin ka doon Kilala niyo po si Jonah? Nung siya po'y naglalakbay sa pamagitan ho ng barko, lumubog yung barko nila. At ito po ay nag-capsize. Tinapon po siya dun sa dagat. At umayos ho ulit, yung panahon. Bakit? Siya po'y kinain ng malaking isda. At iluluha po siya dun sa syudad ng Ninive. Nasunod po ba yung plano niya? Hindi. Kaninong plano po nasunod? Ang plano po ng Diyos ang palaging masusunod sa buhay natin. May tinuturo ang Diyos Hindi porke kayo po'y nagplano na magkakaanak na kayo talaga. Hindi porke kayo po'y pareho maganda at magaganda lahi ninyo, ganun din ang lalabas sa inyo. Pero may tinuturo ang Lord po doon. Ano minsan ang tinuturo ni Lord? Mamahalin mo pa ba yung anak mo? Kaya nga tinanong ko sa inyo kanina totoo po yun, ang gaganda ho ng mag-asawa na yon. Ako nga rin minsan nagkasala din ako, sabi kong ganun, ay parang palaka yung anak nila kasi nandito po yung mata talaga, nandito. Tapos wala pang kamay at paa, para kung kumuha talaga ho ng palaka. Tapos, yung ganun ho ba? Matanong ko ho kayo, kaya nyo pong ipasyal sa mall? Kaya nyo po? Kasi kanina nag-amen lang dalawa Anong gagawin nyo ho pag nagdaanan ho yung mga tao? Ay, palaka! Masasaktan ho kayo? Masasaktan tayo. Pero may tinuturo ang Diyos. Ang Diyos po'y mabuti, yung anak nyo po'y ligtas na. Diretso na sa langit ho yun At lalong itinuturo ng Diyos ang pagmamahal niya sa inyong mag-asawa. Bakit to? Maraming ituturo doon. Patience. Maraming ituturo sa inyo po doon. Yung inyo pong pagpipigil sa mga mang-aasar sa inyo. Yun pong pagpaparaya, yun pong lalong pangunawa sa anak ninyo, kasi magtuturo po yung mga hindi inaasahang pangyayari na ito. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 3 to 5, o chapter 5 verse 3 to 5, at hindi lamang yon, sabi ni Pablo, kung hindi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Kasi pagka may problema, napipighati ho tayo, nagbubunga ho siya ng pagtitiis. At kung tayo po'y nagtitiis sa buhay na ito po'y magpapatibay sa atin. At pag naging matibay ho tayo, may pag-asa ka ngayon sa buhay na walang hanggan. At ito po, hindi tayo bibiguin ng pag-asa na ito. Kaya po pagka nakakaranas ngayon, 4th stage cancer na ako Di ba, hindi naman ako mamamayan dito Minsan nga ho, pag Christian, nagbibiro na Di ba, kita-kits na lang Mabibiro pa kayo dahil sa langit din naman tayo pupunta. Tapos sasabihin nung may sakit sa inyo, sasabihin ng isang kapatiran, sister, hindi na kita madalaw, busy ako Tapos minsan narinig ko yun nagbiro yung isang kapatid natin nasa langit na, may sakit po siya may taning na buhay. Sabi niya gano'n, nag-text, nag-message sa kanya, sister, pasensya na, hindi ako makadalaw. Di bale, pagdating ng panahon, nasa langit, ako na lang dadalaw sa'yo. Kinabukasan, dumalaw bigla Nakakapagbiro pa ho kasi ang isang Kristiyano hindi ho ba? Kasi alam natin lahat ng mga pangyayaring hindi inaasahan may itinuturo po sa atin. At ika-apat po, tignan niyo po kung ano pang tinuturo sa atin, pag may mga hindi inaasahan, lalakas talaga yung kalooban niyo po Sabi po kanina nung binasa natin, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito ay hindi pangkaraniwan. Sa halip, tignan niyo po pareho ng turo ho nitong si Pedro, yung turo ho ni Santiago. Ano po yung sa halip? Mga galak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap. Diba? Consider it pure joy. Mga galak kayo, sabi po ni Santiago, dun po sa Santiago 1:2, mga galak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri po ng mga pagsubok, sapagkat alam niyo mga pagsubok na ito ay magpapatatag lalo ng inyong pananampalataya. Ano po sabi ni Pedro? Sa halip, dito po sa verse 13, mga galak kayo. Sabi nga ho natin, mga galak kayo. In Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
Nung sinasabi po yun ni Pablo, nung nandun po siya sa mga iglesia ng taga-Korinto, masasabi niyo po ba yun? Look at the context, ano ho? Pinagbubugbog po sila ni Bernabe doon. Doon po sa pagkakapunta nila sa Pilipos, marami po silang pinagdaanan na gutom, marami po silang pinagdaanan na hirap, halos mamatay po sila. Ano pong binitawan niyang salita? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Philippians chapter 4 verse 4, mga galak kayo lagi at sinasabi ko, mga galak kayo. Sabi ng verse 13 dito sa unang Pedro 4, mga galak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Talaga ho may mga darating na unexpected eh. Meron ho ba kayo na talaga may bibilhin kayong mahalaga? No, pastor, ikakash ko nga yung kotse eh. Talagang binandel ko ho. Mga 2.8 million, nilagay ko po dun sa akin pong bag. Sa sobrang antok nyo, naiwan nyo sa Grab, tapos sabi nung Grab, wala naman nung naiwan ditong pera. O, di ba naramdaman nyo kagad ho? Yung maaaring idulot nun, bibili ka na nga, ikakash mo na, tapos biglang nawala. No, ako po ay nakasakay sa Grab, meron pong tumawag doon po sa Grab driver. Manong, naiwan ko po yung iPhone ko dyan. Ganun. Tapos sabi naman sa akin, sir, pakitignan nyo nga. Tinignan ko talaga. Wala. Sabi ko, wala ho rito. Umiiyak na yung wala po yung iPhone dito. Sabi ko ho kasi, patunogin nyo po para hindi ho nakasilent ho eh. Sabi ko, wala naman ako nakikita rito o wala akong naririnig eh. Tapos dun sa sulok na sulok ko, may umiilaw-ilaw ng konti. Sabi ko, mapalad itong babae na to na tumawag. Binunot ko ho. Christian tayo, hindi naman natin Binunot ko po. Sabi ko, manong ito, kasi nakasilent eh, pero umiilaw-ilaw siya. Di ba? Kung minsan, unexpected na gagawa po. Pero, minsan hindi na naibabalik talaga. Expect the unexpected. Nasabi nyo nga ho, pastor, pumunta ako ng Thailand, nagpa-rhinoplasty ako. Pero nung nagpa-rhinoplasty ako, naging rhinoceros yung yung ilong ko. Minsan may mga unexpected po ng ganon. Tapos ikaw po, lahat kayo militar. Ang uncle mo ho, ang mga kapatid mo militar, Tapos yung anak nyo ho, tinetrain nyo ho talaga, pinagbabasketball nyo. Tapos nung lumabas, nakita ninyo, naglalaro ng Barbie. Ay, Barbie! Bubugbugin ba ng isang ama? Minsan kasi ang ating pananaw ho, na, pastor, nakakahiya yung isang kapatid natin, may kapatid na bakla. Alam nyo ho, ako po'y nakaranas ng ganun po na kamag-anak ko kapatid pa nga ni Sister Marlene ho Pagka ho ako'y mag-aalmusal, ako'y pinagpipirituhan ho ng mga pagkain. Pagkalalabas ho, alimbawa may pasalubong po sa akin. Tapos kung minsan ho, aayusin ho yung buhok. Magaling ho sa pag-aayos ng buhok ko Nagtitina na rin. Kaya magaan ho ang kalooban ko sa mga ganong tao. At kung magkaroon man ho kayo ng anak na unexpected, pastor, bubugbugin ko yan kasi wala ko sa pamilya namin. Lahat ho kami, mga macho. Mahalin nyo kapatid. Can we say amen? Mahalin nyo po yung anak nyo ng ganun. Buti nga kayo, may anak na ganun Amen? Lahat na may mga anak na ganun, bigyan nyo sa akin. Magtatayo kami ng parlor. Amen? Bigay nyo po sa akin. Wala akong anak Kaya nga sabi ng Biblia mga galak tayo sa inyong pakikibahagi dahil po sa paghihirap po ni Kristo. Alam nyo po, bilang pangwakas, may magandang pangako ang Diyos Yung pangako ho ng Diyos, He is our chief shepherd. Hindi kayo pagkukulangin The Lord is my shepherd. Sabi ng Biblia, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He makes me lie down in clear waters. Ang sabi po ng Biblia, and He will always restore my soul. He guides me in the path of righteousness for His righteousness' sake. Ang sabi ng Biblia, that even though I walk into the valley of the shadow of death, sabi ng Bible, I will fear no evil, for your rod and your staff, they comfort me. Sabi po sa Tagalog, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang.
Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tabi ng tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Asahan po natin, may mga hindi inaasahang pangyayari, pero be still and know that Jesus Christ is God. Tumayo po tayo, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming mga kalooban. May mga kapatid po kami, mga dumadanas po na mga hindi nila inaasahan sa kanilang buhay. Maaari pong nagtayo sila ng negosyo, ang puhunan po ay hindi nag-workout, Panginoon. At sa ngayon po ay dumaranas ng pagkalugi. Kuminsan po, Panginoon, yung ine-expect po namin na mapapasa aming pagpapala, sa isang kisap mata, biglang nawala. At napalitan pa ng tambak-tambak po na pag-uutang, Panginoon. Sa kabila po ng maayos na kalusugan at panalangin na huwag kami magkasakit, minsan dumarating ang mga hindi namin inaasahan na mga balita mula sa aming mga doktor. Pero gayon pa man, Panginoon, gaya ng binibigay niyo po, manatili kaming tapat sapagkat mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok na ito. Kahit na, Panginoong Ama, mga mahal namin sa buhay, bukas makalawa, hindi na namin kasama, biglaan, nawala po sa aming piling, pero hindi kami nawawala ng pag-asa na sa mga inaasahan po namin, na mga hindi inaasahan na ito, Panginoon, ikaw po ay mananatiling tapat sa amin, lalong-lalo na sa lahat ng amin pong mga gawain. Kung paano mahal na mahal mo kami, Panginoon, i-develop mo rin sa aming puso na mahalin ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa. At maunawaan namin, hindi ka man namin po nararamdaman ngayon at hindi ka po namin nakikita ngayon, hindi po natutulog ang Diyos. Ang Diyos po'y nasa kalagitnaan namin, handang dumamay, handa pong kumalinga, handang tulungan kami. Ang amin lamang pong dapat gawin, itaas namin ang aming mga kamay at patuloy magsumamo, Panginoon, ng lahat ng puso namin. Darating din, matatapos din ang lahat ng mga pagsubok, matatapos din ang lahat ng kasalanan, matatapos din ang lahat ng kapigatian, Panginoon Diyos. Sa langit kung saan makakapiling ka namin, wala nang iiyak, wala na po, Panginoong Diyos, mamamatay, wala nang sakit, at wala nang darating na hindi namin inaasahan. Maraming salamat, Ama. Palakasin niyo po ang kalooban namin, mga anak namin ngayon. Iniluluhod namin sa iyo, Panginoong Ama. Alam mo, ang heart's desire ko, Panginoong Ama, iniluluhod ko ang lahat ng mga kabataan ngayon, Panginoong Diyos, na dumaranas po ng mga mabibigat na mga kapigatian, mga dumaranas po ng mga matitinding pagsubok. Napakabuti mo, Panginoon. You're such a merciful God. Gaya ng inamit namin kanina, Panginoon. You're so faithful. Faithful, so faithful, Panginoong Ama. At sa lahat ng mga binibigay mo sa aming kalakasan, hindi magmamali po. Lalo kaming magpupuri, lalo kaming dadalo ng gawain, lalo kaming mananalangin, Panginoon. Hindi kami susuko, Panginoong Ama, hanggat hindi namin nakikita ang pagbabago at ang pagdulog mo sa aming mga panalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo lamang po pinakamataas na papuri at pagkilala. Sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na nahayag sa atin sa umagang ito. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating tithes and offering. Yung mga gusto po na magkaloob online, ayan po, nasa screen po ang ating BPI account. At kung mga gusto naman po na magkaloob, ang mga kapatiran natin nasa abroad, mayroon po tayong dollar account sa BDO. At kung mayroon pong gusto magpadala sa GCash, ayan po yung ating account sa GCash. Kapangalan po yan sa ating treasurer. Ngayon po, hawakan natin ang ating mga kaloob upang tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala na ipinagkaloob mo sa lahat ng iyong mga anak sa nakaraang linggo, Panginoon. Maraming salamat sa kagalingan, sa kalakasan, sa katugumpayan ng anuman ng mga kapighatian, anuman ng mga pagsubok. Maraming salamat dahil andiyan ka, Panginoon, na patuloy na nagtatapat at hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, O Lord.
Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na ang bawat isa ay magkaloob ng ayon sa aming kaya at hindi napipilitan at may katapatan at pag-ibig sa aming puso dahil iniibig mo, Panginoon, at tinatanggap mo ang mga kaloob na may katapatan at ito, Panginoon, ay binibigyan mo ng pagpapala, O God. Maraming salamat sa mga anak mo na nagtatrabaho. Patuloy na palaguin mo po sila, pagpalain mo sila, promotion upon promotion, be upon them, O God, upang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala, O God. Sa lahat po ng mga negosyo, kayo po ang magpalago ng mga businesses ng iyong mga anak, upang ito, Lord, ay patuloy na maging daan ng pagpapala sa ikalalago ng iyong ubasan, O Lord. Lord, sa mga wala pa pong trabaho, kayo ang nakakabatid ng kanilang puso, O God. May you give them the desire of their heart, Panginoon, na makasumpong ng trabaho upang maging daluyan din sila ng iyong pagpapala. Sa umagang ito, Panginoon, sa lahat po na magkakaloob, Panginoon, dalangin namin na ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umapa, O God. And we pray, Lord, sa lahat po na mga kaloob na ito ay magamit sa ikalalago ng inyong iglesia sa mga pangangailangan, O God. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah, Lord. God is able to make all Praise abound to you. God is able to make all grace abound to you, so that in all things, all time, and all times, so that in all things, having all that you need, You will abound. you will in every good deed. abound. Abound. You will in all that you need. Abound. You will in every good deed. You're abound. God is able to make all grace abound to you. God is able to make all grace abound to you, so that in all things, All time. and all times, so that in all things, having all that you need, You will abound. you will abound. in every good deed. You will abound. You will abound. You're abound. You will abound. You will abound. You will abound. You will abound. You're abound. You will abound. You will abound. You will abound. Ayan. So, for our birthday celebrants, okay, happy birthday po sa ating kapatid na Sister Wendy Melendez. September 23 ang kanyang birthday. September 24, Brother Boyet Resos. Happy birthday po. And also, Sister Angelu Luklukan. Ayan. So, inaanyayahan po namin or natin ang ating mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang birthday upang maipanalangin po natin sila. Sige po. Okay. Can we lay our hands sa kanila para ma-bless po natin ang ating mga kapatiran? Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthday, so God. Panginoon, kung paano nyo nga po sila
pinagpala sa mga maraming taon, Panginoon. Gayon din po nawa ang pagpapala na ipagkakaloob nyo sa kanila, O God. Bigyan nyo po sila ng maayos na kalusugan, peaceful life, Panginoon, and comfortable life. Maraming salamat, Lord. I-grant niyo po nawa ang desires ng kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Happy birthday po. So for our announcement for Bible study, for September 28, ang mga mag-share po ng word is si Sister Jean Palomar. And for presider, si Sister Linda Soriano. And tithes and offerings, si Brother Raymond Bautista. And also, ang flower bringer, si Mendoza family po. Ayan. So kung wala po dito, pakimension na lang po sa kanila. So for our announcement, they will have a youth fellowship on September 28, 12 p.m. to 2 p.m. sa conference room. And for Sunday Bible study, meron pong 9:30 a.m. po nag-uumpisa yon every Sunday. So, subukan po natin makarating dito upang makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. And of course, for our Bible study, every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. Okay? And for the prayer meeting po, every day naman po yon 5 a.m. to 6 a.m. And every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. So, kung gusto niyo pong mag-join, you can just, reach out doon sa ating mga kapatiran. Okay, so kung wala na pong mga announcement pa, tinatawagan po muli ang ating mahal na pastor para sa closing prayer and benediction. Salamat, Sister Jing. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin po natin ang blessing ng ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang pangalan mo, dakilain ka, Diyos na makapangyarihan, at patuloy binibigay namin ang aming tiwala, Panginoong Ama, from the moment po na lalabas po kami sa pintuan po ng church na ito, ang buhay namin ay nasa kamay mo, Panginoong Ama. At sana po, yung mga mensahe na tinanggap namin, hindi po magbigay ng takot ito. Ito'y magbigay po, Panginoong Ama, ng lalong pagtitiwala sa iyo, ng lalong kagalakan sa aming puso, ng lalo po, Panginoong Diyos, ng pag-asa, sapagkat kabilaman ng mga pighati na dumarating, ay magbubukang liwayway din po, Panginoong Ama, ang araw, masisilayan namin ang liwanag po ng pag-asa, at magkakaroon kami, Panginoong Diyos, ng panibago po na kagalakan. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaya Panginoong Diyos, ano man ang mangyari sa aming buhay, alam namin, Panginoong Ama, nakaupo ka sa trono, nakamatsyag ka sa amin, inaakap mo kami, Panginoon, at nauunawaan mo ang pagdadalamhati namin, ang mga pag-iyak namin, ang mga pagsusumamo namin sa iyo. Kaya Panginoon, hinihiling ko rin po sa paghihiwa-hiwalay namin, lahat kami ngayon, Panginoong Ama, una po sa lahat, we pray for the hedge of protection of the Lord Jesus Christ. Panginoon, hindi namin alam ang pagdating ng aksidente, kamatayan, sakit, but we can trust in your promise, Panginoong Ama, na pwede nyo kaming lagyan ng bakod ng pag-iingat, at kapag ka po kami natatakot sa Diyos, napakaganda ng pangako ng awit 34:7, ang lahat na nangatatakot sa Diyos ay papaligiran po at papalibutan ng inyo pong mga anghel. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo, Panginoong Diyos. At gaya din naman po ng panalangin po na binitawan po ni Moses, Lord, bibitawan ko po sa mga minamahal mong mga anak. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At ang panalangin namin sa bansang Pilipinas, i-restore mo po ang bansang ito, Panginoong Ama. Manguna ka po, Lord, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, na ang katiwalian po ay mawasak na sa bansang ito. Na mga pinuno po namin, na mga susunod na henerasyon ay magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon po ng pagbabago, magkaroon po, Panginoong Ama, ng karunungan po para sa bansang Pilipinas.
Pilipinas. At gayon din naman po ang binibitawan kong prayer po para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po at magandang hapon, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ang ating pong tandaan, let's keep the faith, trust God, and believe that He is faithful to His promises. Amen? Awitan po natin ang ating Panginoon. Amen. May your homes be filled with dancing. May your hearts be filled with joy. May your justice bow to Jesus. And as the people turn to pray, from the mountain to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing. Fill the air. From the mountain to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing. Fill the Magandang hapon. Tanghali po sa ating lahat. See you next week. At patuloy nawa tayong pagpala